summer na yung negosyo ay di po natin ngayon ay gagawa po tayo ng buko salad ice cream at mas pinalevel up po natin. Kung nakikita nyo, i-share ko po sa inyo kung paano po natin to gagawin. At kung pang negosyo, syempre, hindi po mawawala yung ating pong costing. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo kasi yung ating tips, idea, nakapaloob na po yun dito. Okay? So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Okay, so uunahin po natin ngayon ay ang paggagawa po ng ating vanilla ice cream. Gagamit tayo ng isang Angel Cream Densada para hindi na po tayo maglalagay ng condense. I-chill po muna natin para mag-double yung ice cream po natin. Okay, tapos yung isa, Nestle cream yung gagamitin po natin. So kahit ano naman pong brand pwede po natin gamitin. Pero ako talaga pag nagagawa ng ice cream, talagang sinasamahan ko ng isang Nestle cream. Tapos maglalagay tayo dito ng pinch of salt, pambalanse ng tamis. Maglalagay tayo dito ng 1/4 teaspoon ng vanilla flavor para matawag nating vanilla ice cream, diba? Ngayon gagamit po tayo dito ng stand mixer para mas mabilis po yung ating trabaho. Pwede rin tayong gumamit dito ng hand mixer. Mas madali nga lang yung trabaho kapag stand mixer yung gagamitin po natin. Kasi habang nagmi-mix siya, pwedeng gumawa pa tayo ng ibang work natin. Estimate dito sa 2 pack, 10 minutes yung estimate para mag-double na maganda ito pong ating vanilla ice cream. So after 10 minutes, ganito na po ka-volume yung ating pong ice cream. Wow! So, dahil buko fruit salad in a cup, ang gagamitin po natin ay cup. Ang size po nito ay 8 ounce. Yung makinis, and then pabuka yung bibig niya. Dito natin ilalagay yung toppings, and then yung pinakang ice cream hanggang dito. May tanda na siya. Gamit tayo ng timbangan para meron lamang po tayong idea. Ito na order ko to online ha. Gamit na gamit to, and then matibay, rechargeable. Okay, so ang ginamit natin panukat, 1/2 cup. Ito, pwede rin tayo ditong gumamit ng piping bag. Itimbang po ito ng 60 gram, yung nailagay natin. Kapag cup naman po, 3/4 cup. Yan, bali tayo po ay naka 11 cups ng vanilla ice cream. So dahil okay na po yung ating ice cream ngayon, maglalagay na po tayo ng toppings. At kahit anong toppings, pwede po nating ilagay dito. Pwedeng chocolate syrup lang, caramel syrup, strawberry syrup, peach mango, blueberry, strawberry. Pwede rin naman po ang toppings ng halo-halo. Kung anong laman dun sa halo-halo, i-toppings po natin dito. 'Di ba? Napakagandang tingnan. Kung ano yung meron po ako ngayon dito sa bahay, yun ang itatoppings ko. So, ang dami ko pa pong fruit cocktail dito sa bahay na ganitong kalalaki. So, gamitin na po natin at baka abutin po ng expired. Itong fruit cocktail natin ito, kagabi ko pa to dinerain, nakataob lang siya para igang-iga. So, mas maganda talagang i-drain natin ang mas mabuti para hindi po magtubig dito sa ibabaw ng cup po natin. So, ito, pwedeng sa kanyo ilagay kapag meron ng bumili at pwede rin naman po isama na po natin sa pagkaka-freezer. So, buko dyan, maglalagay din tayo dyan ng cheese. Diba? Ang buko salad is merong cheese, mas masarap. So, maglalagay din tayo dyan. So, gagamit din tayo dito ng makapuno. So, hindi na po buko yung gagamitin ko. Kasi, di ba, kapag buko, sa init po ng panahon ngayon, baka masayangan pa po tayo ng ingredients. Eh, ang mga ingredients po ngayon sobrang mahal. Kaya, mas minabuti ko na lang na makapuno na lamang yung bilhin. So, kapag naluto na, matagal na po yung shelf life nito, ilalagay lamang po natin sa chiller. O, depende pa rin po sa atin. Pwede pa rin naman po buko yung itoppings po natin or katulad po nito na makapuno na. So, dito maglalagay tayo ng toppings ng ating fruit cocktail ng tig po 40 grams or estimate 1/4 cup. Pero mas better pa rin talaga na titimbangin po natin para accurate, para pantay-pantay. Wow! Overload! Ito ng 1 tablespoon nito pong ating minatamis na makapuno. At ito po, estimate, tumitimbang naman po ito ng 30 grams. So, dapat ang gagawin ko dito, halo-halo talaga yung toppings. Kaya lang, naubusan ako ng leche plan na gawa. And then, yung last na ito toppings pa po natin, maglalagay po tayo ng cheese. Bali, ang ginawa ko pong gayat sa cheese, ginayat ko po yan ng 6 and then hinati ko po sa gitna. Para talagang
overload din po sa cheese. So halimbawa, kapag merong bumili, pwedeng saka lamang po natin lagyan ng toppings na cheese. Ganun lamang pong kabilis gawain yung atin pong buko salad ice cream. Dito nga po pala nakalimutan ko lagyan ng design. Pwedeng bago natin lagyan ng vanilla ice cream, pwede po tayo dito maglagay ng chocolate syrup. Kumbaga, i-drizzle po natin dun sa gilid. Dari naman po, strawberry syrup. Kung napapansin nyo, merong red sa ibabaw. So, ito yung cherry dun po sa ating fruit cocktail. Kinuha ko lang. So, malambot pa itong mga katipid tips kasi kami mix lamang po natin ito. So, hindi pa natin na ilalagay sa freezer. So, ayan, malambot pa siya. Pero tikman na din po natin para matapos na po ito at ma-share ko na po sa inyo. Walang tulak kabigin. Super sarap po nito. Ito yung tipo na talagang hindi pa ice cream yung ginawa po natin. Pero ang sarap-sarap na. Bumabalanse yung lasa ng fruit cocktail, nung prutas, nung ating pong makapuno, at nung ating pong cheese. So, wag po kayong magpapawala ng cheese dito kasi talagang ito yung nagle-level up nung lasa. Ayun yung bumabalanse dun sa buko salad ice cream po natin. Napakasarap mga katipid tips. Ang sarap nitong negosyohin, malamang idadagdag ko ito sa itinitinda ko. Hindi pa siya ice cream, yung foam pa lang. Grabe, ang lasa. Isang pinakang tips din dito, kapag gagawin po ninyo to, sobrang i-drain nyo po fruit cocktail para hindi po magtubig dun sa ice cream po natin. Kasi ito, talagang tuyong-tuyo po ito. 24 hours ko na siyang itinaob. Walang makasamang sabaw. Kahit kanina pa to, hindi nagtutubig yung ibabaw. Ang tataklob po natin dito ay dome lid para hindi po sasabit yung toppings po natin. And then, syempre, meron po itong kasamang small spoon. Yung packaging natin, kung saan ko na-order, at yung spoon na maliit, kung saan din po o-orderin, ilalagay ko po yung link sa description, at yung ating po mixer, kung saan ko in-order, ilalagay ko po doon kung o-order po kayo online. So, ganito na po ang kahitsurahan yan kapag meron na pong takip. Diba? Pang negosyo na to. At syempre, ang pinaka-importante din dito, yung costing po natin kung gagawin natin tong negosyo. So, magko-costing na po tayo para may idea kayo kung magkano po ang magiging bentahan po nito. Costing na po tayo. Yung costing na gagawin pa rin po natin costing pa rin po yun dito sa lugar po namin sa pagkakabili ko. So magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo. So ito, idea kung paano po natin i-costing. Ngayon, umpisahan po natin dun sa ating pong vanilla ice cream. So yung ating pong cream densada, 61 pesos. All-purpose cream, 71 pesos. Vanilla flavor at asin, 2 pesos. I-plus na din po natin dito yung kuryente at labor po natin. So, na lamang po natin na 20 pesos. Kaya ang total po lahat ay 154 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 11 na nalagyan po natin. At ang kakalabasan po nun, 14 pesos po yung pinakang puhunan sa ice cream na inilagay po natin dito. Ang tuusin naman po natin ay yung ating pong fruit cocktail. Yung po ay 87 pesos. I-divide din po natin sa 11 kasi talagang saktong-sakto. Walang labis, walang kulang na itoppings po natin lahat. Ang kakalabasan po nun 7.90 pero sabihin na po natin na 8 pesos. Yung cheese na ginawa naman po natin, bali ito ay 36 pesos at naka-slice po tayo dito ng 12. So pumapatak kada isang slice ng 3 pesos. Yung packaging na ginamit po natin. So ito, tsaka yung magiging takip, gagamit tayo dyan ng plastic bag kapag take out at meron pang sticker, meron pang maliit na spoon. So sabihin na lamang po natin na 5 pesos pero may labis pa po yon. Okay? Para meron lang po tayong pag-a-adjustan. So bago natin makakalimutan, i-plus na din po natin yung makapuno na ginamit po natin. So hindi ko na lang po siya ulit ginawa dito para hindi lang po ganun kahaba yung ating pong video. Kung gusto niyo pong malaman kung paano po lutuin yung ating pong makapuno and then yung costing, ilalagay ko po yung link sa description at sa comment section po. So, base doon sa ginawa po natin, kada 1 tablespoon ang magiging puhunan po nun, 2.80. Pero sabihin na po natin na 3 pesos. Sa labor po natin at sa kuryente kapag in-stock na po natin, kapag hindi pa po nabibili, mag-plus po tayo ng 3 pesos para sa isang baso.
Kaya ang total po lahat ay 36 pesos. So ito, pwede po natin itong ibenta ng 50 to 60 pesos. Hindi na sila talo dito kasi ang sarap po talaga nitong ating buko salad ice cream at malaki na din po ito. And then yung pinakang toppings po natin, talagang hindi po natin ito tinipid. Kung gusto nyo na medyo mas affordable pa, pwedeng bawasan po natin yung mga toppings na inilagay po natin. Okay? Basta i-costing lamang po natin. So ito, pwede ko siyang ibenta ng 50 pesos. At kapag minus po yung pinakang puhunan, so posible pa po tayong tumubo ng 14 pesos po kada isang baso. At kapag itinimes po natin yon sa 11 cups na nagawa po natin, so tutubo po tayo ng 154 pesos sa dalawang all-purpose cream na ginawa po natin. So kung ito mapapalakas po natin, nako, malaki din po yung posible po nating tubuin. Nasa diskarte po natin yan ha, kung papaano po natin mapapalakas at kung papaano po tayo kikita dito. So yung idea kung papaano po gagawin at yung costing, so eto na po yon. Okay, makukuhanan nyo na po ng idea. So sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So kita-kits po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!